Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat at sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo dahil nagising na naman tayo ng maayos at malakas pa rin ang ating katawan. Lalong-lalo na ngayong umagang ito, pinagpala tayo ng Diyos para makinig, mag-aral ng Kanyang salita. Pero syempre, unahin natin ang lumapit sa Kanya. Dahil yun naman ang tinuturo sa atin, unahin siya sa lahat ng oras at pagkakataon. Manalangin po tayo. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat ngayong umagang ito dahil ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman po kami ng isang pagkakataon sa aming mga buhay para magawa ang dapat namin gawin, lalong-lalo na ang dapat namin gawin na makinig, mag-aral ng iyong mga salita, Lord. Yun ang unahin. Ikaw yung unahin namin, Lord. Kaya maraming salamat sa pagkakataon ito. Lord, muli mo kami samahan, turuan, gabayan, proteksyonan sa aming pag-aaral ng iyong salita. Na walang maging istorbo, Lord, sa aming pag-aaral, sa aming pakikinig ng iyong salita. Lord, buksan mo yung aming puso, yung aming isipan, para lubusan namin maintindihan ang iyo pong sasabihin ngayong umagang ito. Turuan mo rin po ulit ako, samahan, gabayan, Lord, para Lord, lahat ng sasabihin ko ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. Kiniklaim namin itong gawain ito na tagumpay dahil ito ay tinuturo mo, inuutos mo at sa lahat ng nag-aaral, nakikinig, nagbabahagi ng iyong salita ay sinasamahan mo, Lord. Kaya sure po ako, tagumpay ang aming gawain ito. Kaya Lord, muli, maraming salamat sa pagsama mo sa amin. Maraming salamat sa iyong salita na aming maririnig na naman ngayong umaga nito. Lord, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga pong muli sa inyong lahat, sa ating lahat mga kapatid. Bago ako mag-share ng aking sharing ngayong umaga, anyayaan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pa i-upload. Salamat mga kapatid. Mga kapatid, ang aking isi-share ngayon ay dito sa Ecclesiastes o Mangangaral, mga kapatid. Dito sa chapter 1 ng Ecclesiastes, chapter 1, verse 1 hanggang verse 11 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umaga nito. Pakinggan po natin. Ito ang mga matinding pinag-iisipan ng teacher, ang anak ni David at hari ng Jerusalem. Sinabi ng teacher, sobrang hirap. Lahat ay parang mystery. Sobrang hirap mag-gets. Ano bang napapala ng tao sa lahat ng pagtatrabaho na pinagpapaguran sa mundong ito? Natapos ang isang generation at nagkaroon ulit ng bago, pero forever na di nagbabago ang mundo. Sumisikat ang araw at lumulubog din, tapos nagmamadaling bumalik kung saan ito nanggaling. Umiihip ang hangin pa south at bumabalik sa north. Paikot-ikot ang hangin at sa mga dinadaanan nito, bumabalik din. Lahat ng agos ng ilog sa dagat papunta, pero hindi yun napupuno. Sa lugar kung saan ang mga ilog nag-umpisa, doon sila ulit aagos.
Lahat ng bagay di natatapos. Di natatapos ang pwedeng sabihin ng isang tao. Walang katapusan ang pwedeng makita ng mata at walang katapusan ang pwedeng marinig ng tenga. Ang nangyari na, yun pa din ang mangyayari. At kung anong nagawa na, yun pa din ang magagawa, yun pa rin ang gagawin. Walang bago sa mundong ito. May bagay pa ba na masasabing, tignan mo, bago ito. Noon pa ay andyan na yan. Mula pa nung unang panahon, hindi naaalala ang mga dating nabuhay at ang mga ipapanganak pa lang, di din maaalala ang mga susunod sa kanila. Salamat sa salita ng ating Diyos. Pabalik-balik lang ang buhay. Kung ano yung nangyari, yun pa rin yung mangyayari. Kagaya ng mga in-example dito. Sabi nga, sabi pa dito, sa verse 3, ano bang napapala ng tao sa lahat ng pagtatrabaho na pinagpapaguran sa mundong ito? Ano ba ang napapala? Mauubos, nagagastos, magtatrabaho, mauubos, nagagastos, paulit-ulit lang. Maaring nakapag-ipon, magagamit, mag-iipon ulit, magagamit, pabalik-balik lang po. Sabi pa dito sa verse 4, natapos ang isang generation at nagkaroon ulit ng bago. Pero forever na din nagbabago ang mundo. Ganun pa rin. Paulit-ulit pa rin. Kasala, humingi ng tawad, nagkasala ulit, humingi ulit ng tawad. Di ba po? Nag-asawa ng isang kapatid, mag-asawa na naman ng isang kapatid, paulit-ulit lang. At nangyayari din ang lahat, mga kapatid. Sumisikat ang araw, ito yung example. Sumisikat ang araw at tumulubog din, tapos nagmamadaling bumalik kung saan ito nanggaling. Umiihip ang hangin sa south at bumabalik sa north. Paikot-ikot ang hangin at sa mga dinadaanan nito, bumabalik din, mga kapatid. Diba kung saan pupunta, iikot lang din siya. Babalik uli. Hahangin uli, iikot uli, babalik uli. Parang buhay lang din ng tao. May nawawala, may dumarating. May pinapanganak, at may namamatay. Ganon din ang buhay. Pabalik-balik. Lahat ng agos ng ilog sa dagat pupunta pero hindi yun napupuno sa lugar kung saan mga ilog nag-umpisa. Dun sila aagos. Lahat ng bagay di natatapos ang pwedeng sabihin ng isang tao. Meron ba kayong kakilala na paulit-ulit lang yung kinukwento? Paulit-ulit lang yung sinasabi? Yun ang ibig sabihin, no, mga kapatid. Paulit-ulit lang. Di ba nakwento mo na yan? Or may bago rin naman na magkukwento sa inyo. Parang sabihin natin, parang narinig ko na yun. Parang narinig ko na ikwento yun dati sa akin. Sino nga ba yun? Iba po, bumabalik lang. Even sa ating buhay. May mga pangyayari na bumabalik din. Napapagtagumpayan natin, babalik ulit yan. Maiisip natin, nangyari na to sa akin. Napagtagumpayan ko na to. Ano nga ba yung ginawa ko? Minsan hindi na natin maiisip, minsan naman maiisip natin. Pero bumabalik din ang lahat. Isipin natin mabuti, mga kapatid. Di ba? Sa lahat ng bagay, katrabaho, natapos, natigil, nag-apply, maaaring yun ulit ang trabaho. Di ba po? Yun na naman, iikot na naman ulit. May mga nag-abroad, na bumalik din sa dati, na kung saan sila galing, kung saan sila nagtrabaho, umuwi. Di ba po? At kung ano yung nangyari, ganun pa rin yung mangyayari. Maaaring pagdating doon, nakaipon, pag-uwi, naubos na. Mag-abroad uli, makakaipon, pag-uwi, naubos na naman.
So pabalik-balik. Nakabili, naluma, nawala, o nasira, o anuman, bibili ulit. Nasira, nawala, bibili ulit. Pabalik-balik lang po. Paulit-ulit lang ang mundo. Ang ginagawa ng tao, ang nangyayari sa tao, ang sinasabi ng tao, nauulit lang. Even sa personal nating buhay. Diba? Kahit sa pagkain, sa pagluluto, diba? Eto na naman, sinasabi ganyan. Niluto mo niyang kahapon, eto na naman ang ulam, diba po? Lahat bumabalik, lahat nangyayari. Paikot-ikot lang sa mundo nito. Ngayon dito, pinapaalala sa atin kung ano ba yung the best na dapat na bumabalik sa ating buhay. Ano ba yung the best na dapat natin gawin? Nagbabasa tayo ng Bible. Bakit hindi yan yung ulit-ulitin natin? Balik-balikan para lubusan nating maintindihan yung Word of God. Diba po? Sa buhay natin, marami tayong nagagawa. Mali. Sabihin na natin may tama rin naman tayong nagagawa. May maayos din naman tayong nagagawa. Bakit? Ang gawin natin, ang paikutin natin sa ating buhay, yung tama na lang. Diba po? Bakit hindi natin gawin yung maayos na lang ang gagawin natin? Yung mga pabalik-balik na nangyayaring hindi maganda sa buhay natin, bakit hindi natin palitan ng magagandang pabalik-balik sa ating buhay? Pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos. Gabay, protection, wisdom, understanding, hingin natin. Para kung babalik man yun, makakaya na natin, mapapagtagumpayan na natin. Diba po? At maiaayos na natin. Diba umiikot umiikot, bumabalik po yun. Para pagbalik sa atin ng sitwasyon na yun, maayos na, nakapag-ready na tayo. Alam na natin yung gagawin natin. So pag ikot niya ulit, magiging maayos na. At babalik yan ng maayos na. Hindi yung alam na natin na mali, hindi maganda. Yun pa rin. Hindi natin napagtagumpayan, hindi natin naiayos. Kaya pag bumalik siya, minsan nasasaktan pa rin tayo. Nahihirapan pa rin. Diba po? Kasi hindi natin pinaghahandaan. Hindi natin inaayos. Hindi natin pinag-iisipan. Hindi natin hinihingi ng tulong sa Diyos. Kaya kung minsan, mali. Umikot na naman. Mali na naman. Umikot na naman. Kaya na naman, mali na naman. Kasi na, hindi natin inaayos. Hindi tayo humihingi ng tulong, ng gabay, ng proteksyon, ng wisdom sa ating Diyos. Hindi tayo nangihingi. Kaya wala. Kaya walang nangyayari. Pabalik-balik lang na hindi maganda yung buhay ng bawat tao. Hindi ko to sinasabi dahil ako maayos na ang buhay ko. Hindi ko sinasabing ganun. Na kapag umikot, puro mabubuti na, puro maayos na, hindi po. Marami pa rin na nangyayaring bumabalik pa rin sa dati. So dito, tinuturo sa atin ng Diyos na matuto tayo mag-isip ng tama. Matuto tayong humingi ng wisdom, knowledge, and understanding sa ating Diyos. Yan ang dapat pabalik-balik sa atin, mga kapatid. Yung paghingi sa Diyos, yung pagpupuri sa Diyos, pagpapasalamat, yan ang dapat umiikot sa ating buhay. Yung paggawa ng mabuti, yung pagtulong sa kapwa na kahit tayo pa yung talagang nangangailangan, pero tumutulong ka pa rin. Bakit hindi yan yung paikutin natin sa buhay? Para hindi masabing wala tayong nagawa nung tayo nabubuhay. Diba? Maaalala nila, hindi yung umiikot na maaalala nila yung hindi lang magandang nagawa. Dapat yung maganda. Ibig sabihin, dati, mali, dati, pangit, dati, mahirap. Pero dahan-dahan, habang umiikot ang mundo, nababago tayo. Diba, naaayos tayo, nagiging maganda, nagiging maayos, at nagiging tagumpay na tayo. Yun dapat ang paikutin natin sa ating mga buhay.
Ulitin ko lang, sa paghingi ng tulong ng gabay ng proteksyon sa ating Diyos. Yun ang gagawin natin. Yun ang paikutin natin. Sa ating buhay, sa ating pamilya. Ganun po ang gagawin natin. Sabi pa dito, lahat ng bagay di natatapos. Di natatapos ang pwedeng sabihin ng tao, kagaya ng Word of God. Hindi dapat ito natatapos. Dapat tuloy-tuloy itong sinishare natin, binabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay at ibang tao. Verse 9, ang nangyari na, yun pa din ang mangyayari. At kung anong nagawa na, yun pa din ang gagawin. Walang bago sa mundong ito. So dapat baguhin. At kanino ba manggagaling ang pagbabago sa buhay natin? Di ba hindi naman sa ibang tao? Unang-una manggagaling ang pagbabago ng buhay natin sa Diyos. Sa pakikinig sa Kanya, sa pagsunod sa Kanya, mababago yung ating buhay, yung ating pamilya, yung ating ikinabubuhay, yung ating ugali, yung ating pag-iisip, yung ating mga plano mababago. Hindi pa ikot-ikot lang. Di ba po? Yun ang dapat nating gawin. May bagay pa ba na masasabing, tignan mo, bago ito? Noon pa, nandyan na yan. Mula pa nung unang panahon. Hindi naaalala ang mga dating nabuhay, ang mga ipinanganak pa lang, di din maaalala ang mga susunod sa kanila. Pero dapat, may makaalala rin. Dahil sabi ko nga kanina, dating hindi maganda yung buhay, dating pangit, dating mahirap, dating nakakalungkot. Pero dahil sa Diyos, nabago ang lahat. Dahil sa pakikinig, pagsunod natin sa Kanya, nabago ang ating buhay. Diba? Nabago yung ikot ng ating buhay. Nabago yung ikot ng mundo natin. Sa pamamagitan ng pakikinig natin sa Diyos. Ganun po ang dapat natin gawin. Ganun dapat ang ating gawin. Kung dati hindi nakikinig ng Word of God, hindi nagbabasa, baguhin, magbasa na. At yun ang magandang umiikot sa buhay natin. Yun ang magandang pabalik-balik. Yung pakikinig ng Word of God, yung pagbabasa, yung pag-share. Dahil yun naman talaga ang gusto ng Diyos. Yun naman talaga ang inuutos ng Diyos sa bawat isa. Ang makinig, mag-aral at magbahagi ng salita ng Diyos para maraming makakilala sa Kanya. Dahil ang salita ng Diyos, nandyan na lahat Kaayusan ng buhay, katagumpayan, kaligtasan, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dito tinuturo Ngayon, kung hindi natin talaga ito papakinggan at susundin, paikot-ikot lang ang buhay natin. Parang walang kapuluhan. Parang walang pagbabago. Pero kung susunod tayo sa Word of God, susunod tayo sa mga nakikinig natin, napapakinggan natin na preaching, pag-share ng Word of God, tapos magbabasa rin tayo, tapos isi-share din natin. Di ba mababago dahan-dahan yung ating buhay? Di ba po? Mababago. Kaya dito pinapaalala sa atin, tingnan mo yung buhay, paulit-ulit lang. Pagkakapera, wala. Malulungkot, sasaya. Di ba po? Bakit hindi natin baguhin? Kasi kung nasa sa atin ang Diyos, maaring, syempre, may pagdadaanan pa rin. Kasi may pagsubok para mas tumibay tayo sa mundo nito. Pero mapapansin natin, mas tumitibay tayo. Mas umaayos, mas lumalakas yung loob natin. Dahil sa Diyos. So, nababago, di ba po? Kesa naman sa walang pagbabagong buhay. Kesa naman sa walang pagbabago yung ating buhay, yung ating pag-uugali. No? Kung dating magagalitin pa rin, umiikot pa rin, konting di galit, umiikot ulit, galit, babalik ulit, galit. Di ba po? Pero kung nasa Diyos tayo, kung kilala natin si Lord, kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hindi mananatili yung galit sa buhay natin, sa puso natin. Mawawala yan. Yung kalungkutan mawawala yan, iikot ng maayos yan.
Yung ikabubuhay natin, hindi yun lang parang laging hirap na hirap, laging kulang. Pero dahil tayo ay sumusunod sa Diyos, dahil tayo ay tumanggap na sa Panginoong Isus, dahan-dahan mababago lahat. Amen po. Mababago po ang ikot ng ating mundo. Mababago po ang buhay natin sa tulong, pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Magtiwala po tayo. Magtiwala po tayo. Huwag tayo mawawala ng pag-asa sa buhay dahil may Diyos na buhay na nakakakita ng lahat, nakakaalam ng lahat at kayang baguhin ang ating buhay. Diyan umikot dapat ang buhay natin. Diyan sa pagtitiwala sa ating Diyos, sa pagsunod sa ating Diyos, sa pagmamahal sa ating Diyos, at sa pagmamahal sa ating kapwa. Diyan natin paikutin ang ating buhay. Yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Sa buhay natin ito, itong pagtuturong ito, napakaganda po. Napakaganda ng lahat ng salita ng Diyos dahil ito'y makapangyarihan. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Dito tayo makinig at dito tayo umikot. Dito natin iikot yung buhay natin sa pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Amen po. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito. I pray marami tayong naintindihan, naunawaan. Lahat naunawaan, naintindihan. At marami tayong natutunan. I-apply natin ito sa ating buhay at i-share din natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Ulitin ko, yan po ang Ecclesiastes chapter 1, verse 1 hanggang 11 na aking share sa inyo. Salamat una sa Diyos, sa Kanyang salita na ating narinig. Tayo po ay muling mananalangin, ipagpapasalamat natin ang turo ng Diyos sa ating ngayong umagang. Magsiyo po tayo. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Ama, muli po kaming una sa lahat na dapat namin sinasabi at nilalapit sa iyo ang humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan na gawa. Simula nung una hanggang ngayon, Lord God. Patawad po sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami sa aming mga masamang naiisip, nasasabi, nakikilos at napaplano. Patawad po, Lord God. I pray, hindi na pangit, malungkot at mahirap ang iikot sa aming buhay, kundi maayos na. Dahil sa oras na ito, sa aming paghingi ng tawad, Lord, kami po ay iyong pinatawad na. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. I pray hindi pa ulit-ulit na mahirap, kulang ang aming pamumuhay, ang aming buhay. Kundi, Lord God, umikot na ito ng maayos, masaya, masagana, payapa, at tagumpay. In Jesus' name. Ikaw lang po makakapagpabago, Lord, ng aming buhay, ng aming ikinabubuhay, ng aming kalusugan, ng aming puso, ng aming isipan, ng bawat bansa. Ikaw lang ang may kakayanan na baguhin ng lahat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat. Nakapakinig na naman kami ng iyong salita. I pray, Lord God, maitatak po sa aming mga puso. Hindi na mawala ang iyong mga salita na aming naririnig, nababasa at napapag-aralan upang umayos, gumanda na ang ikot ng aming buhay dito sa mundong ito, Lord God. At makita ng tao na tunay na kami po ay yung binago na at masasabi ng tao, meron palang pagbabago talagang nangyayari kung ikaw ay nasa sa Diyos. Salamat po. Salamat po. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong pagpapala. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kagalingan na ibibigay mo po sa lahat ng tao na nangangailangan ng kagalingan. Lord God, salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord God. Pagpalain mo po lahat ng nakinig ng iyong salita ngayong umaga.
Sa mga makakapanood pa nito, Lord God, I pray pagpalain mo sila, gabayan, proteksyonan at ingatan, Lord God, and I pray na sila rin ay bigyan mo ng wisdom, lakas ng loob, kasipagan, para ibahagi din, Lord, ang iyong mga salita, ang iyong salita sa mga tao. In Jesus name. In Jesus name. Salamat po muli, Lord. Salamat sa iyong salita. Salamat dahil sa oras na to, pinag-claim namin na mababago na ang ikot ng aming buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat, 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 Father God. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat. Salamat at tagumpay na naman ang gawain nito. Salamat, Lord, hanggang sa susunod namin pagbabasa, pag-aaral at pag-share ng iyong salita. Hindi mo kami samahan, turuan at gabayan at pagtagumpayan. Sa pangalan ng Panginoon. Salamat po muli, Lord, for all the blessings, guidance, and protection na ipagkakaloob mo sa lahat ng tao, sa lahat ng sumusunod sa iyo, nakikinig sa iyo, at sa lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Hari, Panginoon, at personal na tagapagligtas. Salamat po. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang inyong panalangin. Narinig niya ang ating panalangin. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.